Gandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay mag-pray. Lord, salamat sa goodness mo and sa faithfulness mo. Thank you, Lord, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang kumilos at na magbigay ng magandang mensahe sa amin sa gabing ito. Ano man ang gawa ng demonyo, winawasak namin ito sa pangalan ng Panginoon naming Jesus na makapangyarihan sa lahat. And Lord, bless mo po ang iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod mightily for the glory of your name. At anuman na mga pwede kong anihin na mga glory, ay Lord, alisin mo po ito in the name of Jesus sa aking buhay. Bagkos ikaw lamang po ang makita, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo po kami at gabayan sa oras na ito. Ito nga po, Diyos, ang aming dalangin na nagbibigay ng papurit pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so welcome po sa ating lahat. Our topic for tonight is fight the battle, overtake the enemy. Okay, punta tayo sa introduction. This is not an expression not only of David's commitment to God, but to God's work in making David successful. David did not overcome the enemy by his own strength, but by the help of God. Ano po ang sabi ng Psalm 18:37-48? I will pursue my enemies and overtake them. Neither will I turn again till they are consumed. I will smite them through, so that they shall not be able to rise. They shall fall under my feet. Sabi ni Haring David, hindi ko atrasan ang aking mga kaaway. Bagkos ay i-overtake ko pa sila, or tatalunin ko pa sila. Neither will I turn again. Sabi niya, hindi ako kailanman aatras sa kanila. Bagkos ay ikukonsume ko sila, wawasakin ko sila. I will smite them. Sabi niya, talagang titirisin ko sila, parang ganun yan no? So that they shall not able to rise, but they will fall under my feet. Ang gusto ni Haring David na mangyari sa kaaway niya, hindi ito magtagumpay. So may mga pagkakataon sa buhay natin, no? Na iniisip natin na talunan tayo Iniisip natin na wala tayong magagawa sa buhay na ito. Pero kagaya dapat ni Haring David, maging ganun din tayo. Na hindi inaatrasan ni Haring David yung kaaway. Bagkos hinaharap niya ito. Ano man yung problema ang kinaharapan ni Haring David, hinaharap niya ito. Hindi niya tinatakbuhan. Kahit napakabigat na ng suliranin niya sa buhay, hindi niya po inaatrasan. Even yung ginagawa ng Diyos na parusa every time na nagkakasala siya, pinaparusahan siya ng Diyos, hinaharap niya po yun ng merong katapangan. So, ganun din dapat tayo bilang mga anak ng Panginoon. Noted that David did not initiate land grabbing invasions of other nations. Kahit kailan si Haring David, wala kayong mababasa sa Bible na nagpunta siya sa isang bayan para nakawin yung lupa ng mga karatig bayan. Hindi. Laging si Haring David ay humble down. Nag-humble down. Lagi si Haring David gusto niya yung lahat ng mga nation sa paligid niya maging kaibigan niya. Kaya lang may mga nation na gusto talagang agawin ang lupa ng mga Israelites sa kanila. Kaya sinusugod nila yung land ng Israel. Kaya anong gagawin ni Haring David? Hindi niya inaatrasan talaga. Laban kung laban. Kagaya ng ginawa niya sa panahon ni Goliath. Kahit 16 years old lang siya. At si Goliath ay malaki, no? Isang higante. Hindi niya ito inatrasan. Kahit wala siyang suot na armor. Kahit wala siyang dalang sword, pero naharap niya pa rin ang kaaway niya na si Goliath. Kasi bakit? Naniniwala siya na walang magagawa ang kaaway sa kanya hanggat ang Diyos ay nasa buhay niya. Amen? So, ganun si Haring David. Dapat tayo mga kapatid, alam natin yung strategy ng kaaway. David attacked that enemy and thoroughly subdued it. Iniisip ni Haring David, anong strategy na ginagamit ng kaaway sa kanya. Minsan, dumating sa punto ng buhay ni Haring David, ang ginamit na strategy ng kaaway sa kanya ay yung kanyang mata. No, na-inlove siya doon kay Bathsheba. Kaya pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba. Ipinadala niya sa isang labanan kasi general yung asawa ni Bathsheba. O sabi niya, harap sa laban ang mga Israelites. Kaya itong asawa niya ang si Ur, ipadala yan doon kasi na-inlove si Haring David kay Bathsheba. Kaya nakita na ni Haring David yun. Kasi naparusahan siya ng Panginoon doon, namatayan siya ng anak dahil sa kanyang ginawa na pagkuha sa asawa ni Ur. Kaya anong sabi ni David? Sa susunod hindi na ako mangangalon niya. Kasi nakita niya na kung paano siya aatakihin ng kaaway. Ginamit yung kanyang emosyon para siya ay makuha ng kaaway. Pero ganun pa man, napagtagumpayan niya yon. No, nanghingi siya ng sorry sa Lord at nagwagi pa siya sa buhay na ito. Okay? Now,
As a Christian, we live in a culture that is neither friendly to God nor to us. Tayo mga Kristiyano, wag natin sabihin na okay ang buhay na ito. Kasi lahat ng uri ng strategy gagawin ng kaaway, mapain ka lang niya. Makontrol ka lang niya. Magkasala ka lang sa harapan ng Lord. At mag-doubt ka sa iyong faith sa Lord. Lahat gagawin ng kaaway. Kaya wag tayong masyadong relax sa buhay na ito. No? Kasi pagka masyado tayong relax sa buhay na ito, baka mamaya hindi natin alam, nilalapa na tayo ng kaaway unti-unti. At hindi na tayo makakawala doon sa mga naging trap ng demonyo sa atin. Kaya mag-iingat po tayo. Bilang mga Kristiyano, be always ready. At huwag nating sabihin na wala tayong magagawa sa mundong ito dahil meron tayong magagawa. Kung si Lord Jesus Christ, sabi ng John 16:33, kung si Lord Jesus Christ na overcome niya ang mundong ito, no? Nagkatawang tao siya. Bakit siya nagkatawang tao? Para nang sa ganun maranasan niya ano ang buhay ng pagiging isang tao. Ano yung tinatawag na kagutom? Ano yung tinatawag na kahirapan? Ano yung tinatawag na kailangan ka magtrabaho para makakain ka? Etc. etc. Lahat yan dinanas ni Jesus Christ. Even si Satan, tinempt siya. After 40 days and 40 nights na nagfasting siya, tinempt siya ng demonyo. Anong sabi ng demonyo sa kanya? O sige, gawin mong gutom ka na, di ba? Gawin mong tinapay itong bato na to. Kaya mo naman yan, walang imposible sa'yo. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Salita din ng Lord ang binato niya. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hindi niya nagawa na si Jesus Christ ay magkasala. Kasi alam ng demonyo, katawan tao na si Jesus, kaya pwedeng magkasala. Pero hindi. In-overcome ni Jesus Christ ang kasalanan. In-overcome ni Jesus Christ ang lahat ng kahirapan. In-overcome ni Jesus Christ ang lahat ng pamamahiya. Ang lahat ng mga sakit. Lahat yan, in-overcome niya. Kasi gusto niya ipakita sa ating lahat na kaya din nating ma-overcome. Kasi siya, nagtagumpay siya. Therefore, ikaw bilang isang Kristiyano, magtatagumpay ka rin. So, unlike David, si David, physical, yung tinatawag na battle. No? War talaga, as in literal. Pero sa atin, spiritual po ang usapin ng ating battle ngayon. Kaya yan po ang pag-aaralan natin ngayon. No? And praise be to God, dahil kay Jesus Christ, naging overcomer tayo. Ano ang sabi ng Romans 8:37-39? No, in these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demon, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makapagse-separate sa atin. Kahit na yung gawa ng demonyo, kahit na ano pa mang powers yan, ano pa mang present or future na mangyayari, no? Iniisip natin, wala na mangyayari sa mundong ito, pahirap na ng pahirap ang buhay, ang karne ngayon, pataas na ng pataas ang presyo, ganun din ang isda. Dating makukuha mo yung 90 pesos kalahating kilo, ngayon 1/4 na lang ang 90 pesos na isda, Diba? So, pahirap na ng pahirap ang buhay. Pero, sabi ng Lord, makakaya natin yan because we are more than conqueror. Walang makapagse-separate. Huwag tayong aalis sa Lord. Kahit anong mangyari, kahit na ang laki-laki na ng ating mga gastusin, kahit pahirap na pahirap ang buhay, kahit sa tingin natin nakakabagot na ang buhay Kristiyano, paulit-ulit na lang aawit, sa-serve, mag-aaral ng salita ng Lord, Bible study na naman sa Wednesday or Thursday, no? Training na naman ng mga pastor in Friday, meron na naman tayong daily devotion. Huwag tayong manghinayang doon sa mga ginagawa natin sa Lord. Kasi darating ang araw, i-rip mo rin yan. Kasi, ang gawa lang naman ng demonyo sa buhay natin, lagyan tayo ng lagyan ng mga negative na mga emotions. Lagyan tayo ng lagyan ng mga negative na mga pag-iisip, no? Mga doubts, halimbawa, mga fears, mga worries. Yan ang nilalagay ng demonyo sa atin. Kaya, tignan natin, paano natin i-overtake sa pag-aaral natin ngayong gabi, paano natin i-overtake or i-overcome yung ating enemies. Tatlo yan, nakalaban natin. Ano-ano yan? Si Satan and his demonic powers, itong mundo, at ang ating mga sarili. Okay, napunta tayo doon sa unang kaaway natin. How to defeat Satan. Basahin po natin ang Ephesians chapter 6 verse 12.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wills of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. So, anong sabi na ating pinag-aaralan ngayong gabi? Ang demonyo ay mga nandyan lang sa himpapawid. Hindi natin sila nakikita kasi spiritual din sila. Pero, may kakayahan sila na i-overcome ka. Kaya nga, ano ang pag-aaralan natin ngayong gabi? Tingnan natin anong ginagamit ng demonyo sa buhay natin. Ano yung mga strategies na ginagamit niya upang sa ganon, mapagtagumpayan natin ang buhay na ito at hindi tayo malapa ng kaaway. Ma-overcome ng kaaway. Okay? Now, meron tayong tinatawag na, sabi dito sa Ephesians chapter 6, isuot natin yung baluti ng kasuotan ng Diyos. Ano yung armor of God? Number 1 is yung belt of truth. Yan yung ating bibigyan diin mamaya. The breastplate of righteousness, which is etong nasa dibdib, no? Bakit kailangan natin yan na isuot? Na sa ganon, yung kaaway ay hindi niya masira yung ating mga emosyon. Kasi 'di ba, nakakasira naman talaga ng emosyon or ng araw natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Kasi nga, ginagamit ng demonyo yung strategy na yung emotion mo ay pabagsakin niya. Yan yung isa sa mga strategy ng demonyo. Kaya ano sabi ng ating pinag-aaralan diyan sa Ephesians chapter 6, isuot mo yung breastplate ng righteousness. Yung pangtakip dito sa dibdib, isuot mo yan. Kasi para na sa ganon, hindi madali ang emotion mo. Pa-sweet-sweet ng mga tao dyan sa paligid. May asawa na tayo. May nagpapasweet-sweet dyan. Ikaw naman, makikipag-sweet-sweetan ka din. Oh. Kaya, alisin po natin yung mga bagay na yan. Kasi hindi yan galing sa Panginoon. Hindi yan makakatulong sa atin. Amen? Isa yan sa mga strategy ni Satan. Next po is, yung piece of sandal. Suot din daw natin yung piece of sandal. Yung bang kahit saan ka pumuntang lugar, kapayapaan ang dalhin mo. Huwag yung gulo. Hindi yung pupunta ka sa kamag-anak mo, may dala kang chismis doon, pinag-aaway mo yung magkakamag-anak, ano? Tuloy, nagkakaroon ng kaguluhan. Anong sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 5, mapalad ang tao na siya ang nagkakasundo sa bawat tao. No? Dapat ganun tayo. Kapayapaan ang suot natin, hindi yung pinag-aaway-aaway natin yung mga tao dahil sa ating mga pagchichismis-chismis. Okay? At saka yung paglalagay natin ng mga doubt doon sa mga tao. No, wag pong ganun. Ilagay po natin yung makatarungan. Amen? Ano pa? Shield of faith. Yung pangkalasag mo. Yung pangharang mo. Doon sa mga atake ng demonyo. Ano yung pang tatapat mo sa demonyo? Yung pananampalataya mo sa Lord. Hindi, ito ang napag-aralan ko na salita ng Diyos. Ako ay anak ng Panginoon. Kaya ano man ang gagawin ng demonyo sa akin, hindi makapananaig. Kasi yan ang faith ko. Ganun po dapat tayo, no? Yan yung pangharang natin sa demonyo. Yung sasabihin ng demonyo sa iyo, wala ka ng success or wala ka ng magiging victory sa mundong ito. Lagi ka nalang talunan. Hindi po. Kasi alam ko, ang demonyo ang gumagawa niyan sa buhay ko. Pero ang Lord ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. Amen? Praise God. Okay? And the sword of the Spirit. Lagay din natin. No? Yung helmet of salvation. Lagay natin yan. Tayo ay niligtas ng Diyos. Kaya anuman ang ilagay ng demonyo sa isipan mo, ligtas ka. Kaya huwag kang makikipagkasundo sa demonyo na hindi ka ligtas. Amen? Ano pa? Yung pong sword of the Spirit. Diba? Dahil meron kang Holy Spirit, kaya mong tagain si Satan. No? Kaya mong putulin yung mga bagay na makakapag-cause ng kasalanan sa iyo. Kasi meron kang Holy Spirit, so therefore merong magliligtas sa iyo na wag makagawa ng kasalanan. Kasi pagsuot mo yung mga kalasag ng Panginoon. Pero pagka hindi ka nakasuot ng armor of God, ay magiging talunan ka talaga. Okay? Lagi po natin tatandaan yung sinabi ng 1 Peter 5:8-9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya i-resist mo siya. Kaya anong dapat mong gawin? Isik mo ang Lord. Isik mo yung katarungan. Isik mo yung kapayapaan. Isik mo yung katotohanan. Isik mo yung pananampalataya sa Lord. Huwag yung pupunta ka sa kasalanan. Huwag yung iisipin mo na wala ka na talagang magagawa. Huwag mong isipin yung mga negatibo. Huwag mong isipin yung mga bagay na magpapabagsak sa'yo. Ang isipin mo, kaya mong labanan ang gawa ng demonyo. Amen po?
Now, next po, bukod doon sa demonyo na kalaban natin, meron pa tayong isang kalaban. Ano yon? Yung mundo. Ano po ang meron sa mundong ito? Yung tinatawag nating lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Na nakalagay po sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Isa-isahin po natin yan. Lust of the flesh. Ano yung tinatawag nating lust of the flesh? Yung ano yung gusto ng katawan mo? Gusto ng katawan mo na wag dumalo ng gawain para sa Lord. Gusto na ng katawan mo wag mag-aral ng salita ng Lord. Gusto ng katawan mo ay kung ano yung gusto mong gawin, yun ang gusto mong gawin. Tama? Kasi ayaw mong gawin yung mga bagay na makadiyos. Gusto ng katawan mo mga lunya. Gusto ng katawan mo magbisyo. Gusto ng katawan mo na maging tamad. Yan ang gusto ng katawan. Lust of the eyes. Ano tong mga lust of the eyes na to? Yung mga bagay na nakikita mo sa mga kapwa mo na wala ka. Kaya ang tingin mo sa sarili mo, napakababa mo. Ang tingin mo sa sarili mo, wala kang mga bagay na blessing. Kasi hindi mo na nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yung mga bagay na nai-enjoy mo naman tong buhay na ito. Hindi mo nakikita yon. Yung araw-araw na inililigtas ka ng Lord, hindi mo nakikita yon. Alam niyo mga kapatid, isa lang ang solusyon dyan. Makontento ka kung anong meron ka. May enjoy mo ang buhay na ito. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, pag nagkasakit ka, hindi mo rin may enjoy ang buhay eh. Bakit? Kasi lahat ng pera mo, doon na lang mapupunta sa pagpapagamot. Kaya wag po natin masyadong hangarin yung mga bagay na wala sa atin ngayon. Kung ano yung meron sa iyo dyan, makontento ka na. Kasi, the more na hindi tayo nakukontento, the more na nagiging miserable ang buhay. The more na nagiging malungkot ang buhay. No? Mag-ingat po tayo mga kapatid, makontento tayo kung anong meron tayo, makontento tayo kung sino yung asawa natin, mahalin natin. No? Makontento tayo sa mga anak natin, kung hindi sila nakakakuha ng honor, sige lang, okay lang yan. Makontento tayo sa mga bagay na meron tayo, wala tayong mga branded na mga shoes, mga bags, tagsi 50 pesos lang ang mga bag natin, okay lang yan. Be thankful, kasi yan ang pinagkaloob sa atin ng Lord. Ano pa? Ang meron dito sa mundong ito, yung pride of life. Yan ang pinaka matindi sa lahat. Yung kayabangan. Kaya tuloy, minsan, ang Lord hindi na makapenetrate sa buhay natin kasi masyado na tayong mayabang. Minsan iniisip natin na itong buhay na ito, kaya ako nagkakaroon ng maraming pera kasi ako nagpapakahirap dito, ako nagtatrabaho. Kaya minsan hindi na natin maibigay yung para sa Lord. Bakit ako magbibigay sa church? Si Pastor ba ang nagtatrabaho para sa akin? Hindi ako ang nagtatrabaho para sa sarili ko. Kaya bakit ako magbibigay ng tithes at offering ko? Minsan ganyan tayo, amen? Mayayabang na tayo. Kaya anong ginagawa ng Diyos? Dahil sa masyado tayong mayayabang, hindi niya rin pinauunlad ang buhay natin. Kasi bakit? Mayabang po tayo eh. Hindi tayo marunong magbalik ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kayabangan po kasi pag hindi tayo nagtatithe sa Lord. Amen? Okay, now, next po. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So ano ang 1 John 5:4? Ang sabi diyan, sabi ni Lord, na overcome niya na ang mundo. Nagkaroon na siya ng pagtatagumpay. Kaya tayo na mga anak ng Diyos ay overcomer din tayo. Kaya pinapakita ng demonyo sa iyo yung mga bagay na wala ka. Kasi gusto niyang wasakin yung pananampalataya mo sa Lord. Tiwala tayo na darating din ang araw, uunlad din ang buhay natin. Amen? Na tayo po ay magkakaroon din ng maayos na pamumuhay. Na yung mga anak natin ay magtatagumpay, makakatapos din sila ng college. Amen po? Doon po tayo sa faith na ganun. Huwag doon sa ginagawa ng demonyo sa atin. Okay? At last po, na kaaway natin is yung ating sarili. Ito ang pinakamatinding kaaway natin eh. No? Kung ano yung pinagdesisyonan ng sarili natin. Kaya minsan, no? Instead na ang Diyos ang nasusunod sa buhay natin, tayo na po ang nasusunod. Kasi bakit? Matinding kalaban natin ito eh. Sa harapan ng Panginoon, yung ating sarili. Kaya ang sabi ng Lord, isuot niyo yung belt of truth, which is the word of God. The truth is the foundational to the rest of the armor. If we don't know the truth and own the truth, everything else will fall apart. Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, talagang babagsak po ang ating mga faith sa Panginoon. Kaya naman, ano sabi ng Lord? Gamitin niyo yung belt of truth, yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung salita niya. Wala nang ibang mas makakatotohanan maliban sa salita ng Diyos. Ang tao, pag nagsalita yan, bibiguin ka pa niyan. Pag nagbigay yan ng pangako sa iyo, hindi niyan tutuparin. Pero ang Diyos, lahat tinupad niya. Noong hindi pa naisisilang si Jesus Christ, ipinangako na ng Ama yun. Kaya kahit na ang tao napakasama, no?
Pwede naman sana sabihin niya, ang sama-sama ng tao, hindi ko na lang ibibigay ang anak ko para maligtas itong mga to. Pwede sabihin ng Diyos yun. Pwede ang gawin ng Panginoon ay wag nang i-bless ang tao. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya pa rin yung kanyang anak na pangako. Kasi totoo ang Diyos. Ang tao, hindi siya totoo sa lahat ng mga sinasabi niya. Maaari siyang magsinungaling. Pero ang Diyos, never siya nagsisinungaling. Kaya totoong may Diyos, meron tayong Diyos na mapapanahanan ng ating mga buhay. Meron tayong Diyos na makakapitan. Meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng mga kasagutan sa ating panalangin. Amen po? Kung ano yung katotohanan, yun ang paniwalaan mo. Kung ang Diyos ay totoo, dapat mong paniwalaan ang mga bagay sa Kanya. And live the truth. Yan ang aspeto ng katotohanan. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, gawin mo. Kung alam mong ang salita ng Diyos lamang ang makapagpapaunlad ng buhay mo, makapagbibigay sa iyo ng success, gawin mo. Kasi wala nang iba, paraan pa ang Panginoon na pwedeng ibigay niya sa iyo maliban yung kanyang mga pananalita. Dahil totoo ang salita ng Diyos, gawin mo. Dahil pag hindi mo ginawa, hindi po tinatawag na faith yun. Okay? Doubt ang tawag doon. Dahil ang faith, gumagawa siya base sa kanyang narinig, base sa kanyang nabasa, base sa kanyang napag-aralan na salita ng Diyos. Kaya ang tao na nananahan sa salita ng Diyos, umuunlad. Pero ang taong ayaw manahan sa salita ng Diyos, siya pong lalong bumabagsak. Know what God's word says, so that when the enemy of your soul tells you you are weak, you can fight back with the truth that says, no, according to Isaiah 40:31, in Him I am strong. Sa Kanya, walang imposible. Sa Kanya, ako ay malakas. Sa Kanya, na aking Diyos, ibibigay niya ang mga bagay na nanaisin ko. Pero laging may kondisyon ng Lord. Ano yun? Maniwala ka sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya. Paniwalaan mo ang bawat salita niya. At gawin mo ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia. Dahil kung hindi mo ito gagawin, patay po ang pananampalataya na yan. Amen? So, yan lamang po yung ating lesson for tonight. Praying na matuto tayo sa buhay na ito. Yung tatlong uri ng kaaway natin sa panahon na ito, which is yung demonyo at si Satan. Yung mundong ito na kinagagalawan natin. At yung pangatlong kalaban natin, which is yung ating sarili. Pag yan ang nagdesisyon, ay, nakotalo na lahat. No, pero kung ang desisyon natin ay nagmumula sa Diyos, hindi po tayo matatalo ng kaaway. Amen po? So, yan lamang po. And let us all pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat sa goodness and faithfulness mo. Salamat po sa aming pinag-aralan. Salamat sa lahat ng mga wisdom. Salamat sa lahat ng paalala sa amin na dapat sa iyo lamang kami magtiwala at sa iyong salita at wag sa mga taong nakapaligid sa amin. Dahil lahat ng meron sa mundong ito, bibiguin kami. Lahat ng meron sa mundong ito, mawawala lahat. Pero sa iyo, lahat ng bagay ay may katotohanan. Sa iyo, lahat ng bagay ay may kapangyarihan. At sa iyo, Panginoon, kami ay magtatagumpay. Maraming salamat, Lord. Sa iyo na nga po ang kapurihan at ang karangalan ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.